mapagpalang hapon po sa bawat isa po. At ngayon po ay tayo po ulit ay magbabalik-aral at i-review po natin yung mga topic po natin o yung mga napag-aralan po natin ng camping. Amen po. At noong mga nakaraang linggo po ay nakapag-share po sa atin yung mga kapastoran po natin kung ano yung ba yung ginawa ng Diyos sa kanila nung camping. Amen po. At naniniwala po ako na tayo pong lahat, bagamat almost 2 weeks na rin po nakalipas nung camping po natin, tayo po ay lubos na pinagpala po ng Panginoon. Amen po. At nakita din po natin o narinig po natin yung mga binahagi ng mga kapastoran po natin regarding sa mga natutunan po nila o yung napagdaanan po nila bago po dumating yung camping. Amen po. At ngayon po, gusto ko rin pong i-share po sa inyo kung ano ba yung mga bagay na natutunan ko o yung bagay na natanggap ko during camping. At narinig po natin silang lahat na nung bago mag-camp, nagkaroon po ng struggle, nagkaroon po ng mga problema. Amen po, sa mga transport, sa mga bagay po. At maraming hadlang kaaway po bago po tayo nakapunta po ng camping. Amen po. Pero alam niyo po, glory to God po dahil naniniwala po ako na tayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon. Hindi lang po financial, maging sa anointing nung camping. Amen po. At ngayon po, gusto ko pong i-share po sa inyo yung natutunan ko po nung Divided. Alam niyo po, napakaganda po ng magazine po natin kasi hindi lang po about po ito sa ministry, kundi maging sa pamilya po natin. Amen po. Umpisahan ko po dito po sa unang page. Kung maalala po natin, ito po ay lumabas na rin po nung last camp din po natin na sabi po doon ay ang timing ay sobrang mahalaga. Alam niyo po, nung time po na yun, pinag-aaralan po ulit namin itong magazine po na ito. Alam niyo po, sobrang ang Diyos po ay nagpapaalala sa atin na hindi po tayo pwedeng magpatagal. Sa panahon po natin ngayon, ang Diyos ay nagre-remind na kailangan kumilos na po tayo. Amen po. Basahin ko po dito, ang sabi niya, ang timing ay isang mahalagang bahagi sa matagumpay na pagtugon sa tawag ng Diyos. Alam mo ba na maaari kang nasa tamang lugar, ngunit wala sa tamang time. At dahil dito, matatagpuan mo ang iyong sarili na nag-i-struggle ka sa iyong ministry. Amen po. Alam niyo po, napakaganda po ng sinabi niya mo doon na minsan, nagtatanong tayo sa Diyos na, Lord, bakit kaya ganito yung nangyayari sa ministry ko? Amen po, may mga time na naniniwala tayo na tayo po ay nasa tamang lugar na in-appoint tayo ng Diyos. Pero bakit kaya hindi nagiging maganda yung bunga po ng paglilingkod po natin? Ang sabi niya po doon, minsan, andun tayo sa tamang lugar, pero wala tayo dun sa tamang timing. Amen po. Kumbaga, hindi tayo marunong o hindi po tayo nagtatanong sa Diyos kung ano yung gagawin po natin. May mga time po kasi naalala ko po dati, kapag nilagay ka dyan sa lugar na yan, gagawin mo yung part mo bilang isang worker o bilang isang pastor. Amen po, gagawin mo yung trabaho mo. Pero ang tanong, nagtatanong po ba tayo sa Diyos kung ano ba talaga yung plano niya? Kung ilalagay po tayo doon sa lugar po na yun. Amen po. Alam niyo po, dito po sa magazine po natin, ang dami pong nireveal ng Diyos na kung saan ito yung bagay na kailangan mong gawin. Hindi lang dahil sa na-appoint ka o hindi lang dahil sa naglilingkod ka, ay yun na yun. Kundi ang sabi niya doon, mahalaga yung tamang timing sa Panginoon. Kasi bakit po? Kasi doon niya ipapagawa sa iyo yung bagay na kailangan po natin gawin. Isang bagay pa po dito, ang sabi niya dito, ang pagsunod sa timing ng Diyos ay mahalaga, hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati sa buhay ng iba. Bakit? Sapagkat ang buhay ng mga tao sa mundong ito ang nagdurusa kapag hindi mo sila naabot, baka maging huli na ang lahat para sa kanila at ikaw ang siyang may kasalanan. Kasalanan, nangyari na ang ganyang mga bagay mo. Amen po. Alam niyo po, sabi niyo doon, may mga time na every camp, tayo po ay kinakausap po ng Panginoon. Amen po, na ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Pero alam niyo po, pag hindi na natin nararanasan yung anointing, nakakalimutan na rin po natin yung bilin po ng Panginoon. Amen po, kasi sabi niya po dito, marami mga tao na ang nakakamiss ng timing na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Bagamat ganoon, sabi niya doon, ang nagdurusa ay hindi yung tao na inutusan ng Diyos, kundi yung tao na dapat pupuntahan nung inutusan po ng Panginoon.
sabi niya doon, marami mga tao na ang nagdusa dahil hindi natin nakuha yung timing na ibinibigay po ng Diyos. Amen po. At sa atin po, sabi niya doon, every camp, nagtatanong po tayo na, Lord, ano ba yung ipapagawa mo sa akin? Ano niya po, every month, bago mag-camping o every last Friday of the month, nagkakaroon po tayo ng prayer and fasting. Nagtatanong tayo sa Panginoon na, Lord, ano ba yung papagawa mo sa akin? Nakikipag-usap tayo sa Diyos kung ano yung mga bagay na kailangan po nating gawin. Pero alam niyo po, sabi niya doon, maraming mga tao nakakarinig ng boses ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay sumusunod doon sa tinig na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Amen po. Tayo po naririnig natin yung inward witness, na yun doon yung naririnig natin ng Panginoon. Pero bakit may mga tao na hirap sumunod sa Panginoon? Amen po, dahil nandyan yung busy, nandyan yung bagay na hindi nila nakikita yung kahalagahan na ibinibigay ng Panginoon sa Kanya. Ano niyo po, sabi nga siya po, naalala po natin yung letter from hell. Amen po. Kumbaga, yung kaibigan niya ay napunta ng impyerno dahil hindi niya nabahagian ito ng salita po ng Diyos. At alam niyo po, sa atin po bilang mga lingkod ng Diyos, o bilang mga nananampalataya at bilang tinawag ng Panginoon, sabi niya doon, mayroong inuutos ang Diyos po sa atin. Na sabi niya doon, kung ito ay tutugunin mo, na sabi niya, yung taong yun ay makakakilala po sa Panginoon. Amen po. At alam niyo po, nakaka-bless po yung divided seminar po natin, na nakikita po natin doon yung mga kapastoran po natin na i-share nila, yung binabahagi nila yung mga bagay na kung sumunod sila nung unang beses pa lang, sana nagawa po nila yung pinapagawa po ng Diyos sa kanila. Ibig sabihin, kung hindi po tayo nagpapatagal doon sa ministry, ibig sabihin po, sana may nagawa po tayo upang mapalapit yung taong yan sa Panginoon. Amen po. Kumbaga, kung tayo po ay nandoon sa tamang lugar at nandoon sa tamang timing, alam niyo po, ang sabi niya doon, kumbaga, ang sabi niya doon, makukuha o makikita natin o malalakaran natin yung perfectong kalooban po ng Panginoon. Alam niyo po, personally po, kumbaga, minsan, aminin man po natin o hindi, mismo ako po, ay dumarating po yung time na parang nakakapagod na sumunod po sa Panginoon. Alam niyo po, minsan nagkakaroon ka ng struggle, nagkakaroon po tayo ng maraming problema, personal, maging sa pamilya, maging po sa ministry po natin. Pero alam niyo po, ang sabi doon, kung nasunod natin yung kalooban ng Diyos, sabi niya doon, mawawala yung mga bagay na iniintindi natin o yung mga iniisip po natin. Sabi niya doon, alam niyo po, may nagsabi nga po sa akin nung camping na kung susunod tayo sa Panginoon, alam niyo po, ang sabi niya doon na sana hindi natin nararanasan yung struggle na ito kasi po ang pangako ng Diyos, iingatan ka niya sa anumang sitwasyon ng buhay mo. Amen po, kung pangahawakan po natin yung pangako po ng Panginoon, na sabi niya doon, kumbaga, sana po ay makikita natin yung perfectong kalooban po ng Panginoon. Amen po. At ang sabi niya pa po dito, sa isa pa po, share ko pa po sa inyo, sabi niya dito, be strong in the Lord. Amen po. Sabi niyo doon, be strong in the Lord. Ibig sabihin po, pag sinabi natin be strong in the Lord, kailangan maging matatag tayo doon sa pananampalataya natin. So dito nga po sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, ang sabi niya dito, kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Amen po. Maging matatag po tayo sa biyaya na ibinibigay po ng Panginoon po sa atin. Amen po, maging matatag tayo sa pananampalataya na ibinibigay po ng Diyos. At isang bagay pa po dito na isa po sa mga natutunan po namin during Divided Seminar, alam niyo po, may nagtanong o may nabasa po kami dito na bakit kaya pumapalya ang isang Kristiyano. Amen po, bakit po kaya dumarating yung time na ang isang Kristiyano ay pumapalya sa pagsunod? Ang sabi niya dito, sa totoo lang, isang tao ay papalya kapag sinubukan niyang gawin ang pinapagawa ng Diyos gamit ang sariling lakas at kakayanan. Ulitin ko po, sabi niya dito, papalya ang isang Kristiyano kapag, sabi niya doon, bumase siya sa kung ano yung kakayanan niya at hindi sa kung ano yung kayang gawin ng Diyos para sa kanya. Amen po.
alam niyo po, ang sabi niya doon, kumbaga, ano eh, hindi pwedeng ang paglilingkod po natin ay by might. Amen po. At hindi pwede na naglilingkod tayo dahil sa kung ano yung kaya nating gawin. Kundi naglilingkod tayo dahil sa kung ano yung kayang gawin ng Diyos para po sa atin. Ano po ba yung kayang gawin ng Diyos para po sa atin? Ito po, sabi niya dito, ngunit ang lakas ng Diyos ay magkaiba sa lakas ng tao. Ang lakas ng Diyos ay sapat na at makapangyarihan at sa ating pagtindig, sa ating pananampalataya, salita ng Diyos, kaya kaya ng kanyang kapangyarihan at makapagpanaig ito sa lahat ng hadlang na kakaharapin natin. Amen po. Bakit kaya po sinabi ng Diyos na ang paglilingkod mo ay hindi dapat nakabase sa kung ano yung kaya mo? Alam niyo po, yung kakayanan po natin bilang tao ay may limitasyon. May hangganan at yun po, may katapusan. Pero ang kakayanan po ng Panginoon ay walang hanggan. Amen po. Kaya nga sabi niya doon, kapag naglingkod ka, hindi ka titingin o hindi tayo babase sa kung ano yung kaya lang po natin, kundi babase tayo sa kung ano yung kayang gawin ng Panginoon po sa atin. Amen po. Alam niyo po, nakaka-bless po yung magazine po na pinag-aaralan po natin nung camping kasi bakit po napakaraming itinuro po sa atin ng Panginoon during divided seminar. Amen po. At yun po yung gusto kong i-share sa inyo. Ano ba yung mga bagay na kailangan po natin gawin? At ano ba yung mga itinuro po sa atin ng Panginoon nung camping? At ano po ba yung dapat natin gawin? Tayo po ay nandito na po sa personal na buhay po natin. Sabi niya nga po, di ba kanina, sabi ko po kanina, sabi niya, magsisimula kang pumalya o magkamali kapag nandoon na tayo po ay hindi na nagkakaroon ng panalangin. Sabi niya doon, kapag ikaw ay pumalya sa panalangin, papalya ka na rin sa ministry. Amen po. Kumbaga, kapag ikaw ay nagsimula na pumalya na sa prayer, sabi niya doon ka na rin magsisimula na pumalya sa Panginoon. Amen po. Kumbaga, yun po ay isang wake-up call sa atin na kapag wala nang dating sa iyo yung prayer, kapag hindi na devoted yung sarili mo o hindi mo na ibinibigay ng buo yung sarili mo during prayer, kung routine na lang ginagawa mo every prayer, sabi niya doon, magsisimula ka ng pumalya sa ministry. Kasi bakit po? Isa po sa mga itinuro po sa atin ng mga pastor po natin o ng Diyos o ng Biblia ay kung gaano kahalaga ang panalangin. At kapag pumalya ka sa prayer, ang sabi niya doon, papalya na rin po tayo doon sa ministry na ipinagkatiwala po ng Panginoon sa atin. Amen po. At last na lang po, sabi niya doon, isa pa po sa mga bagay na itinuro po sa atin ng Divided Seminar ay yung regarding po sa pressure. Amen po. Yung pressure na nararamdaman o nararanasan ng isang mananampalataya. Amen po. Sino po ba dito yung na-pressure? During camp or after camp? Amen po. Or before camp? Amen po. Kasi may pressure before camp, during camp, at after camp. Amen po. May tatlong pressure tayo naranasan. Yung pressure ay yung faith natin na Lord, salamat sa halaga na ipinapanalangin po natin. May mga kanya-kanya po tayong pinagpipray. Amen po, na gantong halaga na Lord, malapit na yung camping. Lord, kailangan matanggap ko na to. Alam niyo po, a month before camp, nagpipray na tayo na Lord, matatanggap ko yung bagay na ipinapanalangin ko. Amen po. At during camp, nagpipray ka pa rin. At after camp, nagpipray po tayo. Alam niyo po, sabi nga po ni Pastor Ayan Juan kahapon, sabi niya doon, yung maliit ay magiging malaki kinabukasan. At yung malaki ay maaaring maging maliit. Amen po. Ibig sabihin po noon, hindi pwede na hindi pwedeng manatili yung problema na malaki. Amen po. Hindi pwede na yung problema mo ay manatiling malaki. Amen po. Kasi bakit? Kasi mas malaki yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Amen po. Mas malaki ang Panginoon na pinaglilingkuran natin, kaya hindi pwedeng maging maliit o maging malaki yung problema na yan. Pero sabi niya doon, yung maliit na action mo, yung maliit na pagsunod mo, darating yung time, magiging malaki yan sa harapan po ng Panginoon. Amen po. Darating yung time na magiging malaki yan sa harapan po ng Diyos. Amen po. Sabi niya, yung maliit ay magiging malaki at yung malaki ay magiging maliit. Yung malaking problema mo ay magiging maliit at yung maliit na pagsunod mo ay magiging malaki sa harapan po ng Panginoon.
Amen po. Ano ba yung pressure na nararanasan mo o nararamdaman mo? Amen po. Alam niyo po, minsan yung halaga o yung comfy na pinag-pray mo, yung trance mo na pinapanalangin mo, minsan akala natin hindi natin kayang i-provide kasi bakit po? Kasi nakatingin tayo dun sa kung ano yung kakayanan po natin. Pero hindi tayo nakatingin sa kung ano yung kakayanan ng Diyos. Amen po. At during camping, o before camping, dahil nakatingin ka sa kaya ng Diyos, alam niyo po, glory to God, dahil na-provide po yung pangangailangan po ng bawat isa. Personally, alam niyo po, mismo ako ay nagkaroon po ng doubt before camping kasi po, nung unang beses po ako nag-camping ay ang camping po nun ay 1.5, year 2014 po. Nung unang beses po ako nag-camping. At hanggang dumating yung time na ito po ay naging 2,400. Amen po. Ilan po yung year na pagitan po noon? Mula 2014 hanggang 2025, ibig 11 years. Amen po, 11 years. Sa loob ng 11 years, ang itinaas ng Comfy ay 900. Pero nagkaroon ako ng question mark sa sarili ko na ano ba yung, doon sa loob ng 9 years, amen po, ay hindi lang po pala 9 years kasi almost mag-11 years na po pala. Sa loob ng 11 years, 900 yung itinaas ng Comfy, pero yung faith po natin, ano na po ba yung itinaas? O gano'n na po ba yung itinaas ng pananampalataya po natin? Amen po. At glory to God po dahil ang dami po natin natutunan nung camping, lalo na po sa isinare po ni Pastor Boy. Amen po, nakita po natin kung paano po nilaban ni Pastor yung faith po niya sa Panginoon. At nung time po na yon, ang Panginoon po ay may sinabi sa Panginoon, ang Panginoon po may sinabi po sa pastor po natin. Amen po, yun yung isa sa tagubilin ng Diyos. Sabi niya doon, kailangan mo, o sabihin po natin sa katabi natin, kailangan mo o kailangan natin alagaan yung tupa o yung ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ulitin ko po, sabihin po natin sa katabi natin, kailangan mo natin alagaan yung tupa o ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen po. Maging si Pedro po ay tinanong ng Diyos ng 3 beses, kung mahal mo ako, sabi ng Panginoon, alagaan mo ang tupa ko. Yun yung inutos ng Panginoon sa kanya. Bago siya dakpin, o bago siya ipagkanunok, o bago siya ipako sa krus. Amen po. Tayo pong lahat ay nakarinig po ng bilin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay nakarinig ng bilin ng Diyos. At paano po ba tayo tumugon dun sa bilin na ipinapagawa sa atin ng Diyos? Paano po tayo tumugon dun sa bilin na sinabi po ng Panginoon? Amen po. Sabi niya nga, di ba po, ang tupa ay hindi pwedeng manatiling tupa, kundi darating yung time, yung tupang yan ay magiging stallion. Sabi nga po ni Pastora Cristel, ang isang stallion daw po ay fearless. Ibig sabihin, hindi siya takot. Amen po. Hindi siya takot na sumunod sa kung ano yung sinasabi sa kanya, doon sa nakasakay sa kanya. Yung stallion ay fearless na kung saan handa siyang gawin yung bagay na pinapagawa sa kanya. Ang tupa po, hindi siya pwede manatiling tupa, kundi darating yung time na siya po ay magiging sundalo po ng Panginoon. Amen po. Darating yung time na yung tupa na yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yan ay magiging stallion na kung saan hindi siya matatakot na sumunod sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Ngunit ito ay nakadepende kung paano mo siya pastoran at kung paano po siya magpapastor sa atin. Sa atin pong lahat, marami po tayong mga narinig sa mga pastoran po natin kung paano sila pinagpala ng Panginoon nung camping, during camp, or before camp. Amen po. At naniniwala po ako na tayo pong lahat, inanointan po ng Diyos para magawa yung pangako o yung ministry na pinagkakatiwala niya po sa atin. Ulitin ko po, makakaranas po tayo ng pressure sa ministry. Pero tandaan po natin na mas malaki ang Diyos sa pinaglilingkuran po natin. Amen po. Tayo ay hindi isang bigo na lingkod, kundi tayo po ay isang mananagumpay na lingkod ng Panginoon. At kung tayo po ay isang mananagumpay
Ang sabi niya doon, magtiwala tayo ng buo sa Panginoon na pinaglilingkuran po natin. Amen po. Salamat po sa time niyo po. Alam ko po na tayo pong lahat ay pinagpala ng Panginoon sa bawat araw po na lumilipas. At magtanong po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, sa akin po personal, patuloy po ako na nagtatanong sa Panginoon, ano yung next na Lord na gagawin ko? Ano po, Panginoon, yung sunod na ipapagawa niyo po sa akin? Amen po. Ito yung time na kung saan tayo po ay makikipag-agawan ng kaluluwa sa mga kaaway o sa mga demonyo. Amen po. Pero kamusta po yung puso natin? Kamusta ba yung heart natin? Ito po ba yung pusong matunurin? Ito po ba yung puso na handang sumunod sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa Kanya? Magkaroon po tayo ng obedient heart. Amen po. Alam niyo po, salamat po dahil dun sa mga tanong ko po sa Panginoon, yun po ay nasagot po ng Panginoon. Before, during camp, at after camp. Amen po. Tayo pong lahat ay patuloy na magtiwala sa kung ano pa po yung kayang gawin ng Panginoon po sa bawat isa. Salamat po sa time niyo po. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat o Diyos sa hapong ito. Patuloy dalangin namin, Panginoon, yung pangungusap mo, yung pag-iingat mo, yung protection mo. Panginoon Lord, patuloy mo kami pagpalain, physical, mental, emotion, Panginoon, at patuloy nagabayan mo kami upang masunod namin yung mga bagay na pinapagawa mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, patuloy ka namin pinupuri, dinadakila, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat po sa time niyo po and God bless po. Thank you po.